Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po tayo kahit saan man bansa po tayo. Mag-ingat po tayo dahil isipin po natin, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ate, kuya, tita, tito, lolo at lola. Mag-ingat po kayo dyan sa Pilipinas po dahil sa panahon po natin ngayon ay grabe po ang ulan. Hindi lamang po sa Pilipinas may ulan. Halos buong mundo po ay umuulan dahil po dito rin sa amin ay umuulan. No? Mag-ingat po tayo dahil mahirap po ang magkaroon ng karamdaman. Di po ba? Sa araw na ito ay may bibigyan po tayong reaction video. Walang iba po ang ating langga, Richelle. Pero bago po tayo guys pupunta sa ating reaction video, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganon syempre, si Roel of Malalag and Richelle Morales Vlog. Dito guys, wag po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Pag hindi po natin pag-skip ng ads ay nakatulong po tayo sa kanilang paglingap sa mga nangangailangan. Di po ba? At syempre po, makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog, at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify po kayo. So, let's go. Puntahan po muna natin guys ang ating video clips kung saan ay si Langga Richelle ay maagang namigay ng Pasko, ng pamasko, di po ba? So, samahan niyo po muna ako guys, panoorin po muna natin ating video clips. Sayaw daw nila, wala siyang sapatos. So, naisip ko na bilhan siya, kawawa naman kasi kanina pang umaga humihintay sa akin. Kaya ayun, samahan niyo po kami bilhan. Ang oras lang namin sa paglabas is 50 minutes. Kaya yung 50 minutes na yun, igugugol ko dito, igugugol namin dito sa pagpunta. So, naghihintay sa akin. Ayo, ikaw? Ano pangalan mo, baby? Ha? Jade. Jade. Anong kailangan mo nga? Sapatos? Sa isa na ikaw? Ha? Sa isa na ikaw? Ha? Size? Size na sapatos? Opo. 36? Sure ka? Saan mo gagamitin yung sapatos na yun? Sayaw. Anong klaseng sapatos? Pula. Parang pang basketball. Masali kang basketball. Sayaw lang. Ano yung sayaw nyo? Hip-hop? Saan ikaw nag-school? Pantag ba? Anong event? Anong event sa school nyo? Mga TikTok lang. Wala kayong intrams? Wala. Tara. Ay, wait lang. Paano mo ako nakilala? Sa vlog ni Kuya Rob. Paano mo nalaman dito ako nag-school? Nabanggit sa YouTube channel. Ano yung sabi mo sa akin kanina? Sino naghatid sa'yo dito? Papa ni Trixie. Si Tito daw po yung nagsabi. Ayan, salamat kay Tito. Excited ka na? Excited ka na? Tara.
Ano yun, nakagayon ka? So, ayan kung ano, maririnig mo, wala nang sound kasi nga, tinanggalan ko ng sound kasi makaka-copyright. At, ayan, nandito tayo sa bilihan ng sapatos. Kung nakikita nyo yung kulay red dun sa taas, siya yun yung favorite, yun yung pinakagusto niyong bilhin talaga. Kasi sabi niya sa akin is pinabalik-balikan niya. So, ayan, naghahanap lang tayo ng size dyan, size 36, na kulay na ganon. Dun sa taas na yun yung nag-iisang Nike. Yun yun. Pinaka gusto niyang mabili pero hindi niya mabili. Kasi nga, walang enough money. So, ayan. Mabibili na natin para sa kanya. Dahil magagamit niya daw ito sa pagsayaw kinabukasan. Dahil ang kwento niya sa akin is mas inuna ng lola niyang bilhan ng kapatid niyang bunso kaysa sa kanya. At pumayag naman siya doon. Grabe, napakabait na bata. Pumayag siya para sa kapatid niya kaysa sa kanya na mas kailangan niya. So, grabe, napakabait. Ramdam ko din siya noon kasi dati ganyan din ako. Kailangan na kailangan ko talaga kaso wala akong pangbili. Kaya magtitiis na lang ako sa luma. Hindi talaga ako makapaniwala na nahihintay ako ng bata. Simula tanghali hanggang maghapon, hanggang sa pag-uwian namin, grabe. Nakakatuwa kasi grabe yung porsigido siya na hintayin niya ako para ganun nga yung request niya sa akin. Kaya kitang-kita sa mukha ng bata na sobrang saya niya kasi yung gusto niya, hawak niya na ngayon. And salamat din sa atin kasi naibigay natin sa kanya kahit man lang yung ganyan. Napasaya natin siya at grabe. Nagkwento pa siya sa akin yan. Hindi ko kasi ma-open kasi nga baka tayo makapiright. Kaya news over ko na lang kung ano yung sinabi niya sa akin. Nagkwento siya sa akin about sa ayun nga bakit nandito napili kasi dito daw siya palaging pumupunta at dito daw sila bumibili ng mga sapatos, tsinelas. Ito daw kasi binilhan ni lola niya yung kapatid niya ng sapatos. Kaya ayan, dito niya kami dinala. Actually, yung una niya talaga sa akin yung bata. Halos di siya sa akin tumitingin. As in, talaga nakapungko lang siya. Pero sabi ko sa kanya, huwag ka sa akin mahiya. Isipin mo ate mo ako. Isipin mo magkapatid tayo. Kaya yan, medyo naging okay naman na hindi na siya masyadong nahiya sa akin. So, gusto ko kasi komportable siya, nakausap ako. Ayan. So, yun dyan guys, no? Nakita nyo dyan, nakita natin na si Langga Richelle ay talagang kilala na, no? Alam na kahit mga bata, alam na siya ay matulungin. Kahit mga bata, alam na po ng mga kabataan na si Richelle ay isang charity vlogger. Di po ba? At dyan nga guys, no? Sobrang tiyaga ng bata dahil ayon nga mula pa ng tanghali, no? Ay naghintay na siya kay Richelle dyan sa school, sa baba ng school, no? Dahil yung school ni Richelle ay nasa taas, yung, di ba, sa baba may drugstore, di ba? Yung bata, guys, nakita nyo dito na talagang naghintay dahil sa gusto niyang makabili ng sapatos, no? Dahil sa sapatos ay talagang hinintay si Richelle. Dito natin guys makikita si Richelle no na hindi siya nag-atubili, hindi siya nagdalawang isip, no? Dahil sinabi niya sa kanya na may naghihintay, may naghahanap sa kanya sa baba. Ayun nga lang ay hindi po kagad sila pinababa ng guard, no? Dahil napakaganda ng patakaran sa school ni na Richelle at Lexie. Dahil hindi sila basta-basta maakyat ng mga tao din at hindi rin sila basta-basta makababa hanggat hindi pa off ng
classes, no? Hindi pa tapos ang kanilang klase ay hindi po sila makababa. At dito natin guys nakita, napatunayan mga langga, mga kalingap. Nakita natin dito si Rochelle, no? Dito is 4 pa lang, 4 something, no? Na parang break time niya, parang meron siyang gap sa kanyang sunod na subject, sa kasunod na klase is 50 minutes, no? Bago susunod ang kanilang klase, sunod na klase. Sa 50 minutes na dapat supposed to be ay snack niya yun, mag-snack siya. Hindi po ni Rochelle ginamit para sa kanyang break time or mag-snack. Yung ginamit niya ang kanyang 50 minutes para samahan ng bata na makabili ng sapatos. Dahil yun nga, sabi nga ni Rochelle dito guys, no, naramdaman niya kung ano ang nararamdaman ng bata. Dahil ito nga yung batang lalaki is kailangan niya ng sapatos dahil kinabukasan ay may sayaw sila sa eskwelahan at kailangan niya ng sapatos, di po ba? At nakita naman natin dito guys, no, na si Rochelle, yung paliwanag ni Rochelle na naiintindihan ko yung bata dahil bilang isang panganay din, yung nga sabi nilang no, ni Rochelle na bilang isang panganay din, naiintindihan niya yung bata na mas unahin niya na mabilhan ang kanyang mga kapatid kesa sa kanya dahil siya ay panganay, gusto niyang mauna ang kanyang mga kapatid. Diba? Kasi tinanong siya, bakit hindi ka ba binilhan ng iyong magulang, ng kanyang lola o lolo, no? Sabi niya kasi inuna daw ang kapatid niya kasi kulang sa budget. Kaya, yun nga sabi nga kagad ni Rochelle, naintindihan ko dahil naranasan ko po yan na ako din noon ay talagang mas gusto kong mauna ang aking mga kapatid. Dito natin guys makikita ang tunay na pag-uugali ni Rochelle, di po ba? Na mas unahin niya ang kanyang mga kapatid, di ba? Nandun yung pag-uuna sa mga kapatid. At dito nakita natin, no, na binabaan yung bata ay talagang tinanong niya kaagad ng anong kailangan, yung sapatos nga ang kailangan ng bata. At yun nga guys, hindi nag-atubili din si Rochelle na kaagad ay sinamahan ang bata, no, sa kanyang 50 minutes na break time ay talagang sumama kaagad sa bata doon sa store na pagbilhan ng sapatos. Di po ba? Nakita natin na kaagad si Rochelle ay pumunta doon at yun nga nakita natin ang kanyang napili ng bata pala. Yun pala ang store na yun ay doon pala talaga bumibili ng sapatos ang lola nito ng bata at nakita niya yung sapatos na yun, yung Nike, no? Nike yung pangalan, ang tatak ng sapatos na pula at gustong-gusto niya ngayon at yun talaga ang itinuro kaagad kay Rochelle na bibilhin. Dahil syempre alam naman natin guys, may pangalan yun at talagang mahal yun kahit sabihin pa natin, syempre sabihin natin sa Pilipinas ay hindi talaga original yun, pero dahil nga sa tatak, dahil sa pangalan ay medyo mahal po yun, di po ba? Kaya nakita naman natin ay talaga silang ay bumili kaagad, walang pasubali, walang patanong-tanong, binilhan kaagad, no, para mabigyan yung bata. Binigyan niya ng kasayahan ng bata. At syempre nakita natin yung bata guys, no, nang nabilan siya ni Rochelle ng sapatos, yung kiti sa mukha ng bata, yung makita natin ang saya sa kanyang mga mata, diba? Dahil nagkaroon siya ng sapatos na yung inaasam-asam niya na sapatos ay naibigay ni Rochelle sa kanya. Di po ba? Napakaganda po. Dahil dito si Rochelle makikita natin guys na kahit sa school, nakakagawa siya ng kanyang charity kahit na may classes siya. Diba? Kahit may classes siya ay nakagawa silang ng kanyang charity. Diba? Nakatulong. So, dito pasok tayo guys. Dito kayo nakita nyo guys sa aking thumbnail, basher. Ganito kabait, 'di ba? Ang inyong binabash na si Rochelle, 'di ba? Bakit ba kailangan mong i-bash si Rochelle, no? Medyo bago tayo patapos, ipasaringan muna natin ito ang isang nangangalang Paulo Music, no? Na talagang kapal ng mukha mo at doon ka pa talaga kay Kuya Bal sa live ni Kuya Bal mag-comment, no? Nag-comment talaga ito sa live ni Kuya Bal at sinabi pa naman kay Kuya Bal na Kuya Bal, baka kuya ka kay Kuya Bal, parang akala mo totoo ka, no? Kuya Bal, ilayo mo na si Ruel sa kay Rochelle. Wow, ilayo si Ruel kay Rochelle. For what? Dahil daw may ibang lalaki si Rochelle. May patunay, may katibayan ka, Paulo? Ay, grabe, kalalaki itong pangalan. Syempre guys, Paulo, lalaki po, no? But for me, hindi po ako maniwala kung lalaki nga talaga ito
or babae dahil Paulo Music, no? Kung i-search nyo sa YouTube yung Paulo Music, wala po kayong makikita ang Paulo Music, kundi yung mga content po na mga musical, no? So, ito ay dummy account. Dummy account po ito ang Paulo Music. Na, alam naman natin guys, itong mga dummy account is talagang matitibay ang loob, mambas, di po ba? So, ito lang po ang masasabi ko sa iyo kung sino ka man ang nagmamay-ari ng Paulo Music na ito na nag-comment sa live ni Kuya Bal, na sinasabihan mo si Kuya Bal, ilayo mo na si Ruel kay Rochelle kasi may ibang lalaki si Rochelle. Patunayan nyo po at ito po yung binabas nyo, wala pong ginawang mali sa inyo. Wala pong ginawang masama si Rochelle sa inyo, no? At kahit ano pa, no, tawanan ka lang ni Rochelle at ni Ruel. Dahil, alam mo kung bakit? Inggit ka ba sa kanila? Naiinggit ka ba dahil nga meron na silang promise ring? Diba? Yun pa ba? Ano ka baliw? Ay, nako. Parang ano lang, parang maluwag lang itong tornilyo, no, ng itong nag-comment na ito na isang baliw. Kung sino ka, ako guys, yun nga sinasabi ko, no, kung sino ka man nagmamay-ari ng Paulo Music na ito, alam ko ito is a dummy account, no? Kung sino ka man nagmamay-ari, ang masabi ko sa'yo, sobrang tanga mo, no? Sobrang tanga mo para comment niyan. Ngayon, dahil sinabi ko, sobrang tanga mo, kung ikaw ay pumiyok, edi, good luck. Diba? Kasi, bakit mo sabihin na may ibang lalaki? Nakita mo ba? Halos nga, araw-araw, diba? Araw-araw nga sinusundo ni Ruel sa eskwelahan, si Rochelle. At si Rochelle nga, ayan guys, nakita natin, diba? Pag lumalabas, nandito nga sa vlog niya nga, kasama nga, na binilhan ng sapatos ang bata. Di ba kasama niya ang buo niyang kaklase? Buo niyang kaibigan sa school? Kasama niya dyan sa vlog. Paano pa ba nagkaroon ng ganyan? At saka hindi po ganyan pagkatao ni Rochelle na sabihin mo may ibang lalaki. Ito ay talagang sadyang panira, di ba? Sadyang panira na ito kay Rochelle. Ito yung mga typical na mga basher na gusto lang sirain si Rochelle. Di po ba? Pero sorry, hindi nyo po masisira si Rochelle dahil unang-una, totoo ang kanilang naramdaman, dalawa ni Ruel, at totoong mahal siya ni Ruel, totoong minahal siya ni Ruel, kaya kahit ano pang paninira nyo sa kanya, sorry na lang kayo. Di po ba? Maghintay na lang kayo ng kanyang pagdibo at mapakita nilang talaga dalawa. Di ba? Kaya yun lang masabi ko, sana huminto kayo sa inyong mga illusion. Dahil ito si Rochelle ay isang charity vlogger na kahit pa nga guys, kahit pa nga kayo kung sino ka mano ang nasa likuran ng Paulo Music, ikaw ba nakakatulong ka ba sa kapwa mo? Ikaw ba nakakatulong ka ba sa mga kapitbahay mo? Baka may mga kapitbahay ka dyan. May mga anak ang kapitbahay mo na hindi pa nakapagbili ng sapatos sa school nila. Ikaw ba nakabili ka? Bigyan mo ng pambili ng sapatos mga kapitbahay mo. Di po ba? Huwag yung si Rochelle ang nakikita mo. Dahil si Rochelle, walang ginawa kahit na school, kahit busy sa school, pero nakuha niya. Binigay niya ang kanyang 15 minutes na break time na supposed to be ay dapat ay mag-break time siya, kakain siya para hindi siya magutom, pero hindi niya ginamit yun. Ginamit niya ito para mabilhan ang bata ng sapatos. Yun, di ba? Kaya sana, masabi ko lang sa mga magagaling na basher, tumigil-tigil na kayo. At mahalin nyo na lang kung ano ang mga nakikita nyo. Huwag na lang kayo mangbas, di ba? Naku po, pag kayo ay tamaan ng kidlat, ewan ko lang, siguro, pag kayo nakita nyo ba, nagka-climate change na nga, di ba? Buong mundo, umuulan na. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa ibang bansa. Halos umuulan na ang lahat. Bumabaha na. Kaya magbago na kayo. Diba? Tigilan nyo na si Rochelle at si Ruel. Dahil dito guys, no, ang feel ko lang na, kasi the way, magsabi siya, no, Kuya Bal. Diba? Parang, kala mo, parang something, kilalang-kilala niyo, no? Si Ruel at si Rochelle, si Kuya Bal, makakuya Bal ka, wagas. Tapos yun pala gawin mo, yun lang sabihin mo. Turuan mo pa si Kuya Bal? Tanga-tanga mo.
Kaya, guys, hanggang dito na tayo. See you in my next upload. Ang huli ang masasabi ni Ate Yoli. Huwag niyong pansinin ang mga basher. Inggit lamang po yan, no? Kay Rochelle. Dahil dito nga nakita natin, guys, dyan, no? Ayan, nakita niyo dyan sa likuran ko. Yan nga ang itsura dyan ni Rochelle, no? Na, sa kanyang uniform at sa kanyang blazer na ginamit, no? Na jacket. Nagmukha siyang Koreana. Diba? Mukhang Koreana si Rochelle dyan. Kaya yan ang kinaiingitan ng mga basher. Diba? So, good vibes tayo, guys. Ayoko magpasira ng ating araw sa mga taong walang namang kabuluhan na mapambabas. Diba? Na walang epekto yan sa dalawa. Walang epekto yan kay Rochelle ang ginagawa mo. Diba? Kaya, see you in my next upload, guys. Muli, ang masabi ni Ate Yoli, mag-ingat po kayo kahit sa mga bansa po kayo at kahit nasa Pilipinas po kayo, mag-ingat po tayong lagi dahil po may mga mahal po tayo sa buhay. Di po ba? See you in my next upload, guys. Bye!